ay magbuod. Sambahin ang poon, magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ginugunita natin si San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng simbahan. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto, araw ni Jesus Nazareno. Ito po ang mga sandali na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa ating Diyos sa mga biyaya at pagpapalang ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at kasalanang ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating panalangin at iniaakyat sa Diyos ang mga pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kaniyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kaniyang umanhing hindi mabubuwag. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki.
Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilanman lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan, at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, sila ang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia,
Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kaniyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y nagiging katulad ng kaniyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mayroon pong isang matandang salawikain. At alam ko, alam na alam nyo rin ito. Ito yung sinasabi, "Do not judge a book by its cover." Sa Tagalog, huwag mong huhusgahan o hahatulan ang isang aklat sa pamamagitan ng kaniyang panlabas na balat. Ibig sabihin din ito, huwag nating husgahan ang isang tao, ang isang bagay, o ang isang pangyayari sa panlabas na kaanyuan nito. Tayo pong mga Pilipino, bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Madalas tayong madapa sa maling akala. Minsan, may nakakita ka lang na kapitbahay na may kasama ng ibang tao. Sa paningin mo, may relasyon na agad sila. Minsan naman, nagsusuka lang yung iyong office mate. Sa paningin mo, buntis na agad. Minsan naman, may nakakita ka lang gamit ng iyong
kapitbahay na naghihirap? Ang nasa isip mo, kanino kaya nila ninakaw ang mga gamit na ito? Kung baga, ang bilis-bilis tumakbo ng ating pag-iisip kapag kapintasan na ang pag-uusapan natin, hindi ng ating sarili, kung hindi sa ibang tao. Nakalulungkot isipin na minsan po nabubusog at nasasanay na tayo sa mga panlalait at panlilibak sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mahihina at walang kalaban-laban. Pero mga kapatid, kung pagninilayan po natin ang tema at buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito, sinasabi dito, walang perpekto sa mundong ito. Lahat sa atin may kani-kaniyang kapintasan. Malaki man o maliit, walang perpektong nilikha ang Diyos. Dahil tanging Diyos lang ang perpekto. Minsan nga, kahit anong ganda at buti na ginagawa ng isang tao, magkamali lang ng isang beses, nagiging masama na agad siya. Mga kapatid kay Kristo, ang turo po sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito, tignan mo muna ang puwing ng iyong mga mata bago mo tignan at linisin ang dumi sa mata ng iyong kapwa. Anong ibig sabihin po nito? Simple lamang, pilitin muna nating ituwid ang ating mga pagkakamali at baluktot na pag-iisip bago natin punahin ang kakalungan ng ibang tayo. Tayo rin sa ating mga sarili, maraming pagkukulang sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga napakaganda nung kanta ni Rico J. Puno na lagi ko ring ibinabahagi, yung pinamagatang lupa. Anong sabi sa lyrics ng kanta? Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. Ang buhay mo sa mundo, sa lupa nagmula. Kaya nga bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mo muna ang mga putik sa iyong mukha. Kung ano ang hindi mo gusto, wag na wag mong gagawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay ang siya ring kabayaran. Sa mundo, ang buhay ay mayroong hangganan. Dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mo na ikaw ay magbago. Habang may panahon, ikaw ay magbago. Pagmamahal sa kapwa ang isipin mo. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayong lahat lupa lamang. Mga kapatid kay Kristo, sabi nga sa awitin, tayong lahat lupa, alikabok, at puwing lamang sa mundong ito. Tayo ay lupa lamang na walang pwedeng ipagmayabang. Tayo po ay lupa lamang dahil tayo ay mahina at walang silbi kung wala tayong Diyos. Tayo ay lupa lamang dahil walang saysay ang ating buhay kung wala tayong kaligtasan na inaasahan. Tayo ay lupa lamang dahil kahit anong yaman, kahit anong galing natin, tatanda, kukupas, at maglalaho tayo sa araw na tinakda ng Diyos.
Tayong lahat, lupa lamang dahil kahit anong pilit natin, darating ang panahon na tayo ay magkakamali, rurupok at magkukulang. Subalit, ito ang magandang balita. Bagamat tayo'y galing sa alikabok, bagamat tayo'y mga lupa lamang, pinili at minahal tayo ni Jesus Nazareno. Sa kabila ng pagiging hamak nating mga alikabok, binigyan tayo ng dignidad ng Diyos. Binihisan niya tayo ng kanyang karunungan. Inaruga niya tayo ng kaniyang dakilang pagmamahal. At higit sa lahat, pinapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at mga kahinaan. Sa buhay na ito, mga kapatid, lahat po tayo nagkasala. Lahat tayo putik lamang. Lahat tayo maraming pagkakamali. Lahat tayo punong-puno ng kahinaan. Sa harap ni Jesus Nazareno, wala tayong pwedeng maipagmalaki. Kaya nga lagi nating hilingin ang kaniyang awa at mabathalang grasya upang matuto tayo na magpakumbaba, magpatawad sa kapwa, at wag na wag maging mapanghusga sa kahinaan at pagkukulang ng iba. Ipanalangin natin sa ating Poong Jesus Nazareno na masilayan natin ang liwanag ng kaniyang pag-asa upang matuto tayo sa atin mismong mga sariling mga pagkakamali. Lagi po nating tatandaan, hindi panghuhusga ang kailangan natin sa mundong ito, kung hindi awa at unawa. Awa sa kadahilanang bawat tao may karapatang ituwid ang kaniyang pagkakamali, at unawa dahil sa kabila ng ating kahinaan, pwede tayong magbago tungo sa kabanalan at kabutihang kaloob ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kaniyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kaniyang halimbawa habang tayo ay nananalangin sa Ama. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga ditunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama na mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon.
Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming ning pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin, yayamang sa kaniyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga upo, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadeboto, at sa lahat ng ating mga online viewers, sa inyong walang patid at patuloy na pagtulong, pagbibigay suporta at donasyon sa ating parokya. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga online donations, para sa inyong mga pamisa, para sa inyong pagbibigay ng mga tulong at ayuda, kagaya ng bigas, kape, delata at noodles. Ang inyo pong mga ibinabahagi at ibinibigay ay siya namang nating itinutulong sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan, mga naging biktima ng trahedya at sakuna. Noong isang linggo po, kami po ay pumunta sa Antipolo, sa Sitio Gipit, at mahigit 300 relief goods po ang nating naibigay sa kanilang pamayanan na kung saan ang mga bahay ay lubog sa baha. May 4 namatay pa sa kanilang pamayanan. At kahapon din po, nagpauna tayo ng tulong. Nagbigay tayo sa mahigit 200 relief goods sa mga naging biktima ng malaking sunog sa Cavite. Tunay nga pong ang ating pagdedebosyon, tinuturuan at tinutulak tayo na magmalasakit at gumawa ng mabuti sa kapwa. Ang ating pagdedebosyon, tinuturuan tayo na magmisyon kasama ni Kristo. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na hindi panghuhusga ang kailangan natin sa mundong ito, kung hindi awa at unawa. Awa sa kadahilanang tayong lahat mahina at makasalanan. Unawa sa kadahilanang kahit anong pagkakamali natin
may pagkakataon tayong magbago sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.